Nagulat ang mga trainee nang malaman nilang ang mga instructor mismo ang gaganap bilang mga humahabol sa kanila. Tinanong ni Fumiya kung paano nila maaabot ang Area B sa ganoong kondisyon. Itinuro niya na ang bawat instructor ay hindi bababa sa level 40, kaya imposibleng makatakas ang mga trainee mula sa kanila. Nang makita ang kanilang pagkataranta, tiniyak ni Instructor Kinoshita sa lahat na hindi gagamitin ng mga instructor ang kanilang buong lakas. Ang bawat instructor ay magsusuot ng isang espesyal na suppressor na maglilimite sa kanilang level sa humigit kumulang level 20. Nang marinig ito, nakaramdam ng ginhawa si Rikuro at naisip niyang sa wakas ay may pagkakataon na sila. Gayunpaman, agad silang binalaan ni Saya na huwag silang masyadong maging kampante. Ipinaliwanag niya na kahit mababawasan ang level ng mga instructor, mananatiling hindi magbabago ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban, instinct, at kahusayan sa paggamit ng kanilang mga skill. Dahil dito, magiging mas mapanganib pa rin sila kaysa sa kahit isang level 25 Calamity Beast. Nang marinig iyon, natakot na naman si Rikuro, ngunit noon mismo ay nagdagdag si Instructor Kinoshita ng isa pang patakaran. Inihayag niya na malaya ang mga trainee na bumuo ng mga team para sa exercise. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Rikuro at iminungkahi na makipag-team sila kay Atsuki. May kumpiyansa niyang sinabi na basta kasama nila si Atsuki, wala silang dapat katakutan mula sa mga Calamity Beast o sa mga instructor. Napabuntong hininga si Saya at sinabing umaasa na naman siya kay Atsuki, saka tinanong kung wala ba siyang pride. Sa wakas, ipinaliwanag ni Instructor Kinoshita ang mga patakaran. Ang sinumang trainee na mahuli ng isang instructor o matalo ng isang Calamity Beast ay agad na madi-disqualify. Tanging ang unang siyam na trainee na makararating sa Area B ang papayagang manatili sa Apex Camp. Matapos ipaliwanag ni Instructor Kinoshita ang lahat ng patakaran, inihayag ng Agility Instructor na magsisimula ang exercise sa loob ng 5 minuto. Inutusan niya ang lahat na magtipon sa warp gate. Nang naka-off na ang camera, humarap siya sa iba pang mga instructor at sinabi sa kanila, "Tara na," habang sinasabing dapat ay magsimula na rin silang maghanda. Samantala, sa viewing room, naroon ang lahat ng mga trainee mula sa honor group. Ang isa sa mga trainee na si Zen Takahashi, ang rank isang fighter mula sa Central Continent, ay nakahilig ng tamad at nagreklamo. Tinatanong kung sino ba ang tumawag sa kanya sa araw ng kanyang pahinga para lamang panuurin ang mga mahihinang trainee mula sa observation group. Biglang bumukas ang isang pinto na may maliwanag na gininto ang liwanag, at pumasok ang isang lalaki habang sinasabing siya iyon. Nang marinig iyon, agad na umupo ng tuwid si Zen sa gulat at tinanong kung sino ang dumating. Nang mawala ang liwanag, humakbang pasulong ang lalaki kasama si Choha at isang blonde na babae. Ipinakilala ng blonde na babae ang lalaki bilang si Yuminaga Tenkyo, ang pinuno ng Apex Camp. Nang makilala ni Zen Takahashi ang dumating na lalaki, agad na nawala ang kanyang mayabang na asal. Gulat na magalang niya itong tinawag na Mr. Yuminaga at agad na humingi ng tawad sa kanyang pagiging bastos. Tinanggap ni Yuminaga ang kanyang paghingi ng tawad at ipinaliwanag na kahit araw ng pahinga ng lahat, hiniling pa rin niyang pumunta silang lahat dahil gusto niyang panuurin nila ang training ng observation group. Ipinaliwanag niya na simple lang ang dahilan, may mga kalakasan ang observation group na wala ang honor group, at naniniwala siyang marami silang matututunan sa panunood sa paraan ng kanilang pakikipaglaban. Mabilis na sumang-ayon si Zen nang nakangiti at sinabing talagang tama si Yuminaga. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, naniniwala pa rin siyang walang maituturo sa kanya ang mga mahihinang trainee na iyon. Pagkatapos ay nagpasalamat si Yuminaga kay Choha sa pagpunta nito kapalit ni Izumi. Mapagkumbabang sumagot si Choha na siya ang dapat magpasalamat dahil ang Apex Camp ay nagsanay ng hindi mabilang na mahuhusay na awakener, at ang mabigyan ng pagkakataong obserbahan mismo ang kampo ay isang pribilehiyo. Kasunod nito, inutusan ni Yuminaga ang lahat na huwag nang magsayang ng oras at agad na simulan ang karagdagang training. Kinilala ng isang assistant ang utos at naghanda upang isagawa ito. Si Kagan, na nakaupo roon,
ay nagtanong kay Yuminaga kung ang pagpapahintulot sa team participation ay magpapadali ng husto sa exercise para sa mga trainee. Sumagot si Yuminaga na alam na niya iyon. Pagkatapos ay ibinunyag niya na magsisimula ang trial sa sandaling ma-warp ang mga participant sa training area, kaya wala silang oras para maghanda o mag-organisa ng kanilang sarili. Samantala, sa warp room, isang portal ang bumukas, at lahat ng trainee mula sa observation group ay isa-isang nagte-teleport papasok. Nang dumating ang team ni Atsuki, sinabi ni Rikuru na mas kampante ang kanyang pakiramdam dahil kasama nila si Atsuki. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Saya na huwag umasa kay Atsuki sa lahat ng bagay dahil kailangan nilang tatlo na magtulungan bilang isang team. Tumango lamang si Atsuki bilang pagsang-ayon. Pumasok din silang tatlo sa portal. Sa sandaling iyon, isang anunsyo ang umalangaw sa buong lugar, na nagsasabing opisyal nang nagsimula ang survival race tag. Sa training grounds, nabiyak ang kalangitan, at bumukas doon ang mga labasan ng portal. Sina Atsuki, Saya, at Rikuro, kasama ang lahat ng trainee, ay nahulog mula sa mga exit portal. Lahat sila ay nagulat nang mapagtantong ipinadala sila sa mataas na himpapawid sa halip na ligtas na lumapag sa lupa. Sa sandaling ma-teleport ang mga trainee, bawat isa sa kanila ay ipinadala sa magkakaibang random na lokasyon sa mataas na himpapawid. Ipinaliwanag ni Yuminaga na bawat participant ay mag-isa sa kalagitnaan ng himpapawid mula pa lamang sa simula. Kung aatake ang isang calamity beast sa sandaling iyon, ang sinumang hindi makapanatiling kalmado at agad na makapag-react ay magiging madaling biktima. Isang trainee ang nataranta nang mapagtanto niyang mag-isa siyang nahuhulog sa himpapawid. Mabilis siyang tumingin sa paligid upang hanapin ang kanyang mga kasama sa team at hindi niya maintindihan kung bakit siya mag-isang ibinagsak sa kalangitan. Bago pa siya makabawi, napansin niya ang isang level 1500 Vine Calamity Beast na naghihintay mismo sa ibaba niya. Sa sobrang takot, napagtanto niyang sadyang itinakda ng Apex Camp na humarap sila sa panganib sa mismong sandaling magsimula ang trial. Walang pag-aatubili siyang inatake ng beast, at tinamaan ang trainee bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makabawi ng kanyang kalmado. Habang nasasaktan ng trainee, ipinakita ang kanyang profile. Pinanood ni Instructor Yuminaga ang trial sa pamamagitan ng mga monitor. Matapos makita ang isang trainee na malubhang nasugatan sa swamp area, agad na inutusan ni Yuminaga ang rescue team na magtungo sa Sector C5. Kinilala ng kanyang assistant ang utos at mabilis na ipinadala ang rescue team. Habang pinapanood ang nangyayari, nagulat si Zen na may trainee nang na-eliminate. Inamin niyang natutuwa siyang kabilang siya sa elite group, dahil kahit siya ay hindi makakatakas sa ganoong sitwasyon nang hindi nasasaktan. Napagtanto niyang mas malupit pala ang karagdagang training kaysa sa kanyang inaasahan. Samantala, nanatiling kalmado si Atsuki habang patuloy siyang nahuhulog sa kalangitan. Sa halip na mataranta, mabilis niyang nahulaan na sadyang itinago ng mga instructor ang destinasyon upang subukan ang kakayahan ng mga trainee na umangkop sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Habang iniisip niya iyon, biglang sumugod sa kanya ang isang level 16 ironworm at umatake. Kasabay nito, nakita ng isa pang trainee ang halimaw mula sa malayo at nakaramdam ng ginhawa dahil ibang tao ang tina-target nito sa halip na siya. Tahimik niyang pinasalamatan ang kanyang swerte, iniisip na kung mas marami pang malas na taong tulad ni Atsuki ang lumitaw, magiging mas madali para sa kanya na makapasok sa elite group. Samantala, nanatiling ganap na kalmado si Atsuki habang ibinuko ng level 16 ironworm ang napakalaki nitong bibig at dumiretso sa kanya. Alam niyang ang clear orb ang perpektong skill laban sa mga halimaw na may napakataas na defense. Nang walang pag-aatubili, inactivate niya ang skill at direktang pinaputok ang clear orb sa ironworm. Agad na tumagos ang atake sa halimaw at sumabog ng may napakalaking lakas. Bumagsak ang katawan nito sa lupa nang may napakalakas na impact, na ikinatakot ng isa pang trainee na nasa lupa. Lumingon ang trainee at labis na natakot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Matapos patayin ang ironworm, ligtas na lumapag si Atsuki sa lupa.
Lumitaw ang isang system notification na nagsasabing natalo na ang level 16 Ironworm. Bilang reward, tumaas ng 200% ang flight speed ng Clear Orb, na nagtaas sa bilis nito sa 55 metro bawat segundo, para sa kabuuang flight speed increase na 5,500%. Kalmadong tiningnan ni Atsuki ang natalong Ironworm at napansin na dahil umaabot na sa 55 metro bawat segundo ang bilis ng Clear Orb, mas mabilis na ito kaysa sa isang karaniwang kotse. Habang pinapanood siya, natulala ang kalapit na trainee. Napagtanto niyang kahit sa elite group, kakaunti lamang ang kayang talunin ang isang level 16 Calamity Beast sa isang atake lamang. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong kasing lakas ni Atsuki ay inilagay sa observation group. Nang walang pag-aaksaya ng oras, umalis si Atsuki upang hanapin ang kanyang mga kasama sa team. Alam niyang kung makaharap ni Saya o Rikuro ang isang Calamity Beast na ganoong level, halos wala silang pagkakataong mabuhay. Determinado siyang protektahan sila, agad niyang napagpasyahang hanapin sila sa lalong madaling panahon. Bumalik sa control room, ipinakita sa isang malaking screen ang rankings ng observation group. Ang nangungunang 5 posisyon ay okupado ng mga trainee mula sa Central, Western, Southern, at Eastern continents. Nang makitang wala ni isa mang trainee mula sa Northern Continent ang nakapasok sa top 5, nagulat si Zen at nagtanong, okay lang ba ang mga trainee mula sa Northern Continent? Wala ni isa sa kanila sa top 5. Habang tinitingnan ng screen, napansin ni Chuo na paikot-ikot si Atsuki sa paligid ng starting area at nagtaka kung may hinahanap ba siya. Samantala, napunta si Saya sa isang mas masamang sitwasyon. Sa mismong sandaling dumating siya, nakatagpo niya ang isang level 20 Thundercat, isang lightning-type Calamity Beast. Ito ang pinakamasamang posibleng kalaban para sa kanya dahil direktang kino-counter ng mga lightning ability nito ang kanyang mga kakayahan, kaya napakapanganib ng kanyang sitwasyon. Nagtipon ng kidlat ang level 20 Thundercat sa paligid ng mga kuko nito at pinakawalan ang B-rank skill nitong Thunder Snap. Diretsyong sumugod kay Saya ang malalakas na bug zone ng kuryente. Dahil pagod na pagod at malubhang nasugatan, ipinikit ni Saya ang kanyang mga mata at malungkot na humingi ng tawad kay Atsuki. Naniniwala siyang hindi na niya kayang makipaglaban sa tabi nito. Nang tanggapin na niya ang pagkatalo, biglang isang kalmadong boses ang nagsabi sa kanya na ligtas na siya ngayon. Nagulat si Saya at agad na iminulat ang kanyang mga mata. Nagpakita si Atsuki sa kanyang harapan at hinarangan ang atake ng Thundercat. Inabsorb ng kanyang Thunder Breaker skill ang B-rank Lightning Element skill, na nagdagdag ng 10% sa kanyang agility. Dahil dito, naka-absorb na ang Thunder Breaker ng 3 sa 5 posibleng skill nito, na nagtaas sa agility ni Atsuki sa 540 na may 35% Thunder Breaker bonus. Makalipas ang ilang sandali, dumating din doon si Rikuro. Nang makita siya, tinanong ni Saya kung nauna ba siyang nakatagpo kay Atsuki. Sinabi ni Rikuro kay Saya na natagpuan siya ni Atsuki ilang sandali matapos silang lumapag, at mula noon ay magkasama na silang naghahanap sa kanya sa lahat ng lugar. Nakaramdam ng ginhawa si Saya nang makita silang dalawa at agad na hinimok si Rikuro na kailangan nilang tulungan si Atsuki. Naniniwala siyang kung magtutulungan silang tatlo, matatalo nila ang Thundercat, ngunit nang tumingin sa unahan sina Rikuro at Saya, natulala sila. Agad na pinatay ni Atsuki ang level 20 Thundercat sa isang hampas lamang. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kalmadong humarap si Atsuki kay Saya at tinanong kung ayos lang siya. Nanginginig pa rin sa pagkabigla, nag-atubili si Saya ng sandali bago mahina niyang sinagot na ayos lang siya. Nasiyahan sa kanyang sagot, inihagis ni Atsuki ang ulo ng Thundercat sa lupa at sinabi sa kanya na mabuti naman. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang manggaguna at sinabihan sina Saya at Rikuro na sumunod sa kanya, sinasabing ngayon ay diretsyo na silang susugod hanggang sa finish. Gayunpaman, habang patungo sila sa finish line, hindi mabilang na malalakas na Calamity Beast at mga instructor ang nakatayo sa kanilang daraanan, handang harangan ang kanilang pagsulong.